Nakangiti si Sofia habang tinitignan ang refleksyon niya sa malaking salamin. Ang kanyang puting barong Tagalog na may detalyadong borda ay bumagay sa kanya, nagbibigay ng eleganteng dating na akma sa kanyang posisyon bilang CEO ng isang malaking kumpanya. Ngayong gabi, isa na namang matagumpay na event ang kanilang idinaos para sa bagong partnership. Ang lahat ay pumalakpak, humahanga sa kanyang galing at angking talino. Ang ganda talaga ng asawa ko, bulong ni Ricardo sa likuran niya, at naramdaman niya ang init ng mga labi nito sa kanyang leeg. Isang kilabot ang dumaloy sa kanyang katawan, hindi dahil sa kilig, kundi sa isang kakaibang pakiramdam na matagal na niyang nararanasan. Pakiramdam ng kawalan. Ricardo, sabi niya, sinubukan niyang ipaliwanag ang pakiramdam na ito sa kanyang sarili. Pagod lang siguro, stress sa trabaho, ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, may nagbubulong na iba. Umuwi na tayo. Pagod na ako. Pagdating sa kanilang penthouse suite, tahimik na nagpalit ng damit si Sofia. Ramdam niya ang pagod, ngunit may bahid ang pagkabagabag. Habang naglilinis ng sarili sa banyo, biglang nagring ang kanyang cellphone. Isang unknown number. Nag-alinlangan siya, ngunit sinagot pa rin. Hello? Isang tinig ng babae ang narinig niya, malalim at puno ng hinanakit. Ikaw si Sofia, hindi ba? Ang asawa ni Ricardo. Kumunot ang noo ni Sofia. Sino ka? Paano mo nalaman ang numero ko? Hindi mahalaga kung sino ako, sagot ng babae, at narinig niya ang pagtawa nito, malamig at mapait. Ang mahalaga, alam ko ang sikreto ng asawa mo. Ang sikreto na itinatago niya sa iyo sa loob ng maraming taon. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Sofia. Humawak siya ng mahigpit sa countertop ng banyo. Anong sinasabi mo? May iba si Ricardo, Sofia. At hindi lang basta babae. May pamilya siya. May anak. At kilala mo siya ng lubos. Ang matalik mong kaibigan, si Laura. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Narinig niya ang sarili niyang tinig, nanginginig. Nagsisinungaling ka. Bakit ako magsisinungaling? Magpadala ako sa iyo ng ebidensya. Hanapin mo lang ang katotohanan, Sofia. Hindi na siya babalik sa iyo. Matagal na siyang pag-aari ng iba. Pagkatapos nito, pinutol ang tawag. Natigilan si Sofia. Ang kanyang puso ay parang pinipiga. Si Laura, ang kanyang matalik na kaibigan? Hindi. Imposible. Napailing siya. Sinubukang burahin ang ideyang yon sa kanyang isip. Ngunit ang binulong ng babae ay nanatili. Nagpapahirap sa kanyang pag-iisip. Naghintay siya. Hindi siya makatulog. Ang bawat tiktak ng orasan ay parang martilyo sa kanyang ulo. Nang mag-vibrate ang kanyang phone, halos mahulog niya ito sa kaba. Isang anonymous message. Binuksan niya. Isang link. Dahan-dahan niyang pinindot ang link at bumungad sa kanya ang mga larawan. Mga larawan ni Ricardo. Ngunit hindi siya ang kasama nito. Si Laura. Magkahawak kamay. Magkayakap. At ang huling larawan ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Isang larawan ni Ricardo at Laura kasama ang isang batang babae. Nagse-celebrate ng birthday. Isang cake na may nakasulat na, Happy Birthday Anak. Para siyang sinaksak ng libong kutsilyo. Ang mga larawan ay patunay. Ang kanyang mundo ay gumuho sa isang iglap. Ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng buo. Ang kaibigang itinuring niyang kapatid. Lahat sila ay nagtaksil. Nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay. Naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang screen ng cellphone. Lumabo ang larawan ng masasayang mukha ng mga traidor. Walang tunog na lumabas sa kanyang bibig. Tanging ang malakas na pintig ng kanyang puso ang kanyang naririnig. Ang sakit ay hindi niya na kayang tiisin. Bumalik ang lahat ng paghihirap niya noon. Ang pakiramdam ng pagiging walang-wala, ng pagiging pinagtaksilan.
Tiningnan niya ang sarili sa salamin. Ang babaeng nasa refleksyon ay hindi na ang Sofia na kanyang kilala. Ang matatalim ng ngiti ay napalitan ng malalim na puot. Ang mga mata na puno ng pag-asa ay ngayon ay nag-aapoy sa galit. Kinuha niya ang cellphone, dinial ang numero ng kanyang personal na abogado. Simulan natin ang paghuhukom, sabi niya. Ang kanyang tinig ay malamig at matigas, puno ng pangako ng isang paghihiganti na hindi kailanman malilimutan. Kinabukasan, parang walang nangyari. Gumising si Sofia, naghanda ng kape para kay Ricardo, at nag-almusal sila na parang isa lamang ordinaryong umaga. Ngunit sa ilalim ng kalmadong pag-uugali ni Sofia, nagkukubli ang isang napakalamig na galit, at ang bawat ngiti niya kay Ricardo ay tila may patalim. "Maaga kayata ngayon, mahal?" tanong ni Ricardo, nagbabasa ng dyaryo. "Marami kaming inaasikaso sa opisina," sagot niya, umiinom ng kape. "May bago tayong project. Kailangan ng buong atensyon." Isang sulyap ang ibinigay niya kay Ricardo, at kahit hindi niya sinabi, ang buong atensyon na yon ay hindi lang para sa project, kundi para sa paglilinis ng kanyang buhay mula sa dumi ng pagtataksil. Pagdating sa kumpanya, agad siyang nagpatawag ng emergency meeting kasama ang kanyang head of legal at finance team. Ang kanyang mukha ay seryoso, walang bahid ng anumang emosyon. "Gusto kong imbestigahan ninyo ang lahat ng financial transactions ni Ricardo sa loob ng 5 taon. Utos niya. Ang kanyang tinig ay mahinahon ngunit may awtoridad. "Bawat sentimo, bawat resibo. Gusto kong malaman kung merong anumang irregularidad." Nagulat ang kanyang mga tauhan, ngunit walang nagtanong. Alam nila ang determinasyon ng kanilang CEO. Binigyan din niya ng direktiba ang legal team na gumawa ng draft para sa divorce proceedings at ang pag-freeze ng lahat ng shared assets. Ang utos ay malinaw. Hindi niya hahayaang makapitan ni Ricardo ang kahit anong pinaghirapan niya. Ilang araw ang lumipas. Ang bawat ulat na nakukuha ni Sofia ay nagpapatunay sa kanyang hinala at nagdaragdag sa kanyang puot. Natuklasan niya na unti-unting nililipat ni Ricardo ang bahagi ng kanilang pondo sa isang hiwalay na kumpanya na nakapangalan kay Laura. Hindi lang iyon, may mga malalaking halaga ng pera rin na lumabas sa kanilang joint accounts patungo sa mga personal na account ni Ricardo na malamang ay ginamit niya para suportahan ang isa pa niyang pamilya. "Talaga palang wala kang konsensya, Ricardo," bulong niya habang tinitingnan ang mga dokumento. Ang sakit ay nagiging galit at ang galit ay nagiging determinasyon. Samantala, nagsimulang makaramdam ng pagbabago si Ricardo. Nagsimula ng mag-iba ang tingin ng mga empleyado sa kanya. Ang mga dating magalang ng ngiti ay napalitan ng paimbabaw na paggalang na tila may alam silang hindi niya alam. Pero mas malala ang nangyari nang sinusubukan niyang gumamit ng kanyang credit card. "Sorry po, Sir Ricardo, decline po ang card ninyo," sabi ng cashier sa isang mamahaling restaurant. "Ano?" Bulalas niya. "Imposible. Subukan mo ulit." Subalit paulit-ulit na declined ang card. Hindi lang iisa, kundi lahat ng credit card niya. Pati ang kanyang business accounts, tila biglang nabalutan ng yelo. Sa kabilang banda, si Laura naman ay nakatanggap ng abiso mula sa HR department ng kumpanya. "Ma'am Laura, pasensya na po. Pero kailangan po naming ipaalam sa inyo na tinatapos na po ang inyong kontrata. Effective immediately po." "Ano? Bakit? Anong ibig mong sabihin?" tanong ni Laura, halos hindi makapaniwala. "Wala naman akong ginawang masama." "Hindi po namin pwedeng sabihin ang detalye, ma'am. Isa lang po itong desisyon ng management," sagot ng HR. At kitang-kita sa boses nito ang pangingimi. Ang mundo ni Laura ay gumuho. Ang kanyang trabaho na pinagmulan ng kanyang koneksyon kay Ricardo at sa marangyang buhay ay nawala. Sa penthouse, naglalakad si Ricardo nang pabalik-balik, nagriring ang kanyang cellphone kay Laura. "May nangyayari, Laura!
Nawawala ang lahat ng pera ko. Ang mga card ko, lahat declined. Pati ang mga account sa kumpanya, nakasara. Sa kanyang opisina, nakaupo si Sofia nakatingin sa cityscape sa labas ng kanyang bintana. Isang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi, manipis at mapanukso. Ang unang dagok ay naihagis na. Ito ay simula pa lamang. Nang gabing iyon, matapos ang nakakagulat na balita mula kay Ricardo, dali-daling nagkita sina Ricardo at Laura sa condominium unit na binili ni Ricardo para kay Laura, ang kanilang bahay ng lihim. Ngunit ang dating kanlungan ng kanilang pag-ibig ay ngayon ay puno ng pagkabahala at galit. "Anong nangyari sa'yo?" tanong ni Laura. Ang boses ay nanginginig. "Pati ako, tinanggal sa trabaho. Wala man lang abiso." "Hindi ko rin alam," sagot ni Ricardo na pasabunot sa buhok. "Lahat ng accounts ko frozen. Walang pera, walang kahit ano. Parang may nagpalabas sa akin sa sistema." Biglang nag-ring ang doorbell. Sumilip si Ricardo sa peephole at nakita niya ang dalawang lalaking nakasuot ng uniforme, may dalang papeles. Kinabahan siya. "Sino yan?" tanong ni Laura, takot na takot. "Hindi ko alam," bulong ni Ricardo. "Pero parang hindi maganda." Nang buksan niya ang pinto, iniabot ng isa sa mga lalaki ang isang sobre. "Sir Ricardo Chavez at Ma'am Laura Manalastas, ito po ay abiso mula sa Chavez de la Cruz Group of Companies. Lahat po ng ari-arian na nakapangalan sa inyo, kabilang ang unit na ito, ay kumpiskado na dahil sa kasong isinampa ni Mrs. Sofia de la Cruz Chavez. Para silang binuhusan ng kumukulong tubig. Ang salitang kumpiskado ay umalingaw-ngaw sa kanilang isip. "Ano?" bulalas ni Laura. "Kumpiskado? Paanong nangyari yan? Hindi pwedeng mangyari yan." "May court order po kami, ma'am," sabi ng lalaki at ipinakita ang selyadong dokumento. "Kailangan ninyong lisanin ang lugar sa loob ng 1 oras. 1 oras! Para ilabas ang kanilang buong buhay, ang kanilang mga damit, ang kanilang mga gamit na pinili ng maingat para sa bagong buhay nila. Ang mga regalong binili ni Ricardo para kay Laura gamit ang pera ni Sofia. Nagmamadali silang nag-empake, ngunit ang bawat galaw ay puno ng galit at hinanakit. "Kasalanan mo to, Ricardo," sigaw ni Laura. Itinapon ang isang damit sa sahig. "Kung hindi ka sana nagpakabaliw kay Sofia, hindi sana tayo nagkakaganyan." "Ako? Kasalanan ko?" balik ni Ricardo, galit din. "Ikaw ang gumulo sa lahat. Ikaw ang nagtulak sa akin na magkaroon ng pamilya. Gusto mo ng marangyang buhay. Ngayon magdusa ka." Nagbago ang kanilang mukha. Ang dating magkasintahan na puno ng pagmamahalan ay ngayon ay dalawang estrangherong punong-puno ng puot. Ang mga maskara ng pag-ibig ay natanggal at lumabas ang tunay nilang mukha, puno ng kasakiman at sisihan. Sa loob ng 1 oras, napilitan silang lisanin ang condominium. Dala-dala lamang ang ilang bag. Walang kotse. Walang driver. Naglakad sila sa kalye at sa unang pagkakataon, naramdaman nila ang bigat ng pagiging walang-wala. "Saan tayo pupunta?" tanong ni Laura, umiiyak. "Wala na tayong matutuluyan, Ricardo. Wala na tayong pera." "Huwag kang mag-alala," sabi ni Ricardo. Ngunit ang kanyang boses ay hindi na kasing tiwala, gaya dati. "May paraan pa. May mga kaibigan pa ako." Ngunit isa-isa, tumanggi ang kanilang mga kaibigan. Ang iba ay hindi sumasagot sa tawag. Ang iba naman ay direktang nagsabing hindi sila pwedeng tumulong dahil sa takot kay Sofia. Nang gabing iyon, napilitan silang mag-check-in sa isang murang motel. Ang dating nakasanayang 5-star hotel ay napalitan ng isang kwartong may lumang aircon at amoy amag. "Si Sofia to," bulong ni Ricardo. Biglang nagliwanag ang kanyang isip. Siya ang gumagawa nito sa atin. Ang babaeng yon, walang puso. Nagulantang si Laura. "Siya? Pero, paano? Bakit?
Akala ko mahal ka niya. Mahal? Pwe. Ricardo lumura sa sahig. Hindi niya ako mahal. Gusto lang niya akong kontrolin. Gusto niya lang ng puppet. Ngayon na hindi na niya ako kayang kontrolin, gusto niya akong sirain. Ang galit at hinanakit ni Ricardo ay mas lalong lumala. Ngunit sa kanyang isip, may isang ideya na unti-unting nabuo. Isang ideya na mas madilim, mas desperado. Tiningnan niya si Laura na nakayuko at umiiyak. May paraan pa, Laura. Sabi niya, ang kanyang tinig ay may bahid ng bagong determinasyon. Kailangan lang nating maging matalino. Kailangan nating kumanti. Habang si Ricardo at Laura ay nalulunod sa kanilang kawalang pag-asa, si Sofia naman ay abala sa kanyang opisina. Ang kanyang ekspresyon ay kalmado, tila walang bakas ng emosyon. Ngunit sa kanyang isip, naglalaro ang bawat galaw niya, bawat chess piece na inilalagay niya sa board. Nais niyang durugin ang mga traidor, hindi lang sa pinansyal, kundi pati na rin sa moral at reputasyon. Dumating ang kanyang personal na detective, si Mang Tonyo, dala ang isang makapal na folder. Ma'am Sofia, narito po ang lahat ng impormasyon na nakuha ko tungkol kay Mr. Ricardo Chavez. Binuksan ni Sofia ang folder. Ang bawat pahina ay naglalaman ng impormasyon na nagpapatibay sa pagkawalang hiya ni Ricardo. Mayroon siyang isang litrato ng isang matandang babae, si Aling Remedios. Sa ilalim ng litrato, nakasulat ang kasong pandaraya sa ari-arian, 20 taon na ang nakalipas. Kumunot ang noo ni Sofia. Nagbabasa siya ng mabilis. Si Ricardo, bago pa man niya makilala si Sofia, ay sangkot sa isang kaso ng pandaraya. Pinaniwala niya si Aling Remedios, isang byuda na walang ibang kamag-anak, na siya ang mag-aalaga sa lahat ng kanyang ari-arian. Sa huli, pinirmahan ni Aling Remedios ang lahat ng kanyang pag-aari kay Ricardo, at pagkatapos ay iniwan ito upang mamatay sa kahirapan. Ang kaso ay na-dismiss dahil sa kakulangan ng ebidensya at impluwensya ng pamilya ni Ricardo noon. Talaga palang wala kang pinipili, Ricardo. Bulong ni Sofia, ang kanyang boses ay puno ng pagkamuhi. Ang impormasyong ito ay hindi lamang nagpatibay sa kanyang desisyon, kundi nagbigay din ng panibagong apoy sa kanyang puso. Hindi lang siya naghihiganti para sa sarili, kundi para na rin sa ibang biktima ni Ricardo. Kinabukasan, habang nasa isang business luncheon, biglang nagulat si Sofia nang makita ang isang pamilyar na mukha. Si Marco Santos, ang kanyang matalik na kaibigan noong kolehiyo, na ngayon ay isa ng batikang abogado at co-founder ng isa sa pinakamalaking law firm sa bansa. Sofia, ikaw nga, sabi ni Marco, na may ngiti sa mga labi. Ang mga mata niya ay nagpapahiwatig ng pagmamalasakit. Marco, bati ni Sofia, at kahit papaano, gumaan ang kanyang pakiramdam nang makita ang isang taong kilala niya bago pa man magsimula ang kanyang paghihirap. Umupo si Marco sa tabi niya. Nabalitaan ko ang nangyari. Okay ka lang ba? Ang boses niya ay puno ng pag-aalala. Hindi sumagot si Sofia. Alam niya na alam ni Marco ang ibig sabihin ng kanyang pananahimik. Kung kailangan mo ng tulong, sabi ni Marco, nandito ako. Alam mo yan. Isang munting nangiti ang gumuhit sa labi ni Sofia. Salamat, Marco. Maraming salamat. Alam niyang hindi lang basta tulong ang ibig sabihin ni Marco. Ang kanyang presensya ay nagbibigay ng kakaibang lakas. Pagbalik sa opisina, tinawagan niya ang kanyang legal team. Gusto kong buksan muli ang kaso ni Aling Remedios Chavez, utos niya. Gusto kong makamit ang hustisya para sa kanya. Samantala, sa isang malayong lugar, patuloy ang paghihirap ni Ricardo at Laura. Sinusubukan pa rin ni Ricardo na tawagan ang kanyang mga kaibigan, ngunit halos lahat ay nagiging cold shoulder. Ang mga dating nakangiti ay ngayon ay umiiwas. Ang kanyang mga koneksyon, na minsan ay kanyang pinagmamalaki, ay tila naglaho na parang bula.
Wala na tayong pag-asa, Ricardo. Sigaw ni Laura habang nakaupo sa sahig ng kanilang inuupahang kwarto. Wala na tayong pera, wala na tayong tirahan, at wala nang may gustong tumulong sa atin. Huwag kang sumuko, Laura, sabi ni Ricardo, ngunit ang kanyang boses ay tila kulang sa tiwala. Kailangan lang nating mag-isip, may paraan pa. Ngunit sa isip ni Sofia, walang pag-alinlangan. Hawak niya ang litrato ni Aling Remedios. Ang kanyang mga mata ay nanlalamig. Hindi ka na makakatakas, Ricardo. Babayaran mo ang lahat. Ang kanyang mga salita ay tila isang sumpa, nangangako ng isang kinabukasan na puno ng pagbabayad para sa lahat ng kanyang kasalanan. Ang mga araw ay naging linggo, at ang bawat araw ay isang bangungot para kina Laura at Ricardo. Ang dating marangyang buhay ay napalitan ng pawis, gutom, at pangungutya. Napilitan silang magtrabaho sa palengke, bitbit ang mabibigat na sako ng gulay habang pinagtatawanan ng mga dating kakilala. Look, si Sir Ricardo, ang dating CEO, ngayon nagbubuhat na ng gulay. Ninbulong ng isang tindera na nagpatigas sa panga ni Ricardo. Huwag mo silang pansinin, bulong ni Laura, ngunit ang kanyang sariling muka ay namumula sa hiya at galit. Gabi-gabi, sa kanilang maliit, maruming inuupahang kwarto, nagaganap ang kanilang mga pag-aaway. Ayoko na ng ganito, Ricardo! Sigaw ni Laura. Tinapon ang isang lumang baso sa dingding. Hindi ito ang buhay na pinangarap mo para sa akin. Gusto ko ng magandang bahay, magagandang damit, hindi itong basurang buhay na ito. At sino ang may kasalanan? Balik ni Ricardo, galit din. Ikaw! Kung hindi ka sana nagpakabaliw sa karangyaan, hindi sana tayo nagkakaganyan. Gusto mo akong paikutin, ngayon damhin mo ang hirap. Ang kanilang pag-ibig na binuo sa kasinungalingan at pagtataksil ay tuluyang nadurog sa gitna ng kanilang paghihirap. Ang bawat salita ay isang panunumbat, bawat tingin ay puno ng hinanakit. Isang gabi, habang nakatitig sa kisame, naisip ni Laura ang kanyang nakaraan. Ang kanyang pamilya ay mahirap at bata pa lang siya. Pinangarap na niyang makawala sa kahirapan. Nakita niya ang pagkakataon kay Sofia, ang kanyang matalik na kaibigan. Ngunit sa halip na gamitin ang pagkakaibigan para umangat, pinili niyang inggitin si Sofia. Ginusto niyang maging si Sofia, makuha ang lahat ng meron ito, pati na si Ricardo. Ngayon, narito siya. Mas mahirap pa yata kaysa dati. Hindi, bulong ni Laura na paupo. Hindi ito ang katapusan ko. Narinig ni Ricardo ang kanyang sinabi. Lumapit siya. Ang kanyang muka ay puno ng matinding pag-iisip. Tama ka, Laura. Hindi ito ang katapusan natin. Tiningnan ni Laura si Ricardo. Nagtataka. Anong ibig mong sabihin? May naiisip ako, sabi ni Ricardo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa dilim. Kung gusto ni Sofia na sirain ang buhay natin, then kailangan nating sirain ang buhay niya. Kung hindi niya tayo gustong bigyan ng pera, then kukunin natin sa kanya. Kumunot ang noo ni Laura. Kukunin? Paano? Kidnapping! Bulong ni Ricardo. Ang kanyang boses ay tila isang ahas na gumagapang. Kukunin natin si Sofia. Hihingi tayo ng ransom. Maraming pera. Sapat para magsimula tayo ulit sa ibang bansa. Nagulat si Laura. Kidnapping? Ricardo, seryoso ka ba? Delikado yan. Ano ang mas delikado, Laura? Balik ni Ricardo. Galit. Ang mamatay sa gutom? Ang mabulok sa hirap? O ang lumaban para sa buhay natin? Nag-isip si Laura. Ang takot ay naghalo sa desperasyon. Nakikita niya ang kanyang sarili na bumabalik sa pinakamababang uri ng buhay, isang bagay na ayaw niyang mangyari. Ang ideya ng ransom ay tila isang ilaw sa dulo ng madilim na tunnel. Pero, paano? Tanong niya. Unti-unting pumapayag. Kinuha ni Ricardo ang isang lumang mapa ng Manila mula sa kanyang bag.
Ipinakita niya ang lokasyon ng mansion ni Sofia. Naalala mo pa ba ang layout ng bahay niya? Ang mga security guards? Ang mga CCTV? Napatingin si Laura sa mapa. Ang kanyang isip ay naglalakbay sa mga nakaraang pagbisita niya sa mansyon ni Sofia, kung saan siya ay tinatanggap na parang pamilya. Isang nangiti ang gumuhit sa kanyang mga labi, manipis at puno ng masamang balak. Alam ko, alam na alam ko. Ito na ang pagkakataon natin, Laura. Sabi ni Ricardo, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa kasakiman. Ito ang paghihiganti natin kay Sofia at ang daan para makabangon tayong muli. Nagising si Sofia sa isang kakaibang pakiramdam. Hindi niya alam kung bakit, ngunit may nagtutulak sa kanya na maging mapagmatyag. Sa loob ng ilang araw, naramdaman niya na may sumusunod sa kanya, may nagmamasid. Ang kanyang intuition bilang isang matagumpay na negosyante ay nagbubulong ng panganib. Marco, tawag niya sa telepono. Naramdaman ko na may nagmamasid sa akin. Pakiramdam ko, may binabalak sina Ricardo at Laura. Huwag kang mag-alala, Sofia, sagot ni Marco. Ang kanyang tinig ay may katiyakan. Ilang araw na rin akong nagpabantay sa bahay mo. May mga tauhan ako sa labas at ang bahay mo, puno ng hidden cameras at listening devices. Hindi sila makakagalaw nang hindi natin nalalaman. Isang masamang ngiti ang gumuhit sa labi ni Sofia. Alam niyang maaasahan si Marco. Salamat, Marco. Mukhang magagamit na natin ang lahat ng yan. Kinabukasan ng gabi, umaling-awngaw sa kanyang earpiece ang boses ng security team. Ma'am Sofia, may nakita kaming 2 tao na nagtatangkang pumasok sa bakuran. Lumalabas na sina Ricardo at Laura. Kalmado si Sofia. Ang kanyang puso ay hindi man lang bumilis. Matagal na siyang handa para sa paghaharap na ito. Hayaan niyo silang pumasok. Utos niya. Huwag ninyong huhulihin agad. Antayin ang signal ko. Naglakad siya patungo sa sala. Umupo sa kanyang paboritong sofa at naghintay. Maya-maya, narinig niya ang mahihinang kaluskos mula sa hardin. Pagkatapos ay ang tunog ng isang bintana na binubuksan ng dahan-dahan. Ilang sandali pa, sumilip ang 2 anino sa dilim. Sina Ricardo at Laura. Mukha silang ligaw na hayop, ang kanilang mga mata ay puno ng takot at determinasyon. Hindi nila inaasahan na makikita si Sofia na nakaupo lang, kalmado, tila naghihintay sa kanila. Sofia! Bulalas ni Ricardo. Ang kanyang boses ay nanginginig. May hawak siyang isang maliit na baril. Tiningnan sila ni Sofia, ang kanyang mga mata ay nanlalamig. Kaya pala kayo naririto. Hindi na lang pala kayo sa salita matapang. Nakuha niyo pa talagang magdala ng baril. Huwag kang kikilos, Sofia, sabi ni Laura. Ang kanyang boses ay halatang takot. Kailangan lang namin ng pera. Kung ibibigay mo ang gusto namin, walang masasaktan. Tumawa si Sofia, isang tawa na walang kaligayahan. Pera? Akala nyo, pera lang ang gusto ko. Paghihiganti, Ricardo. Gusto ko kayong makitang magdusa. Gusto kong makita kung paano ninyo pahirapan ang isa't isa kapag wala na kayong pera. Nagulat sina Ricardo at Laura. Hindi nila inaasahan ang ganitong reaksyon. Paano ka nakabalik dito? Tanong ni Ricardo. Naguguluhan. Hindi ako umalis, Ricardo. Sagot ni Sofia. Wala akong dahilan para umalis sa sarili kong bahay. Kayo ang dapat umalis. Pero mukhang mas gusto ninyong makulong. Sa kanyang huling salita, ibinaba ni Sofia ang kanyang kanang kamay. Ang kanyang signal. Biglang bumukas ang lahat ng ilaw. Mula sa likuran ni na Ricardo at Laura, lumabas ang mga pulis. Kasama si Marco, Ricardo Chavez at Laura Manalastas. Hinuhuli namin kayo sa kasong kidnapping, attempted robbery, at illegal possession of firearms. Sigaw ng isang pulis. Para silang tinakasan ng kulay. Nahulog ang baril sa kamay ni Ricardo. Imposible! Bulalas niya. Akala mo ba, Ricardo, hindi ko alam ang mga plano nyo?
sabi ni Sofia. Tumayo at dahan-dahang lumapit sa kanila. Ang bawat kilos ninyo, bawat pag-uusap ninyo, alam ko. Pati ang kaso mo kay Aling Remedios. Alam ko ang lahat. Nanlaki ang mata ni Ricardo. Si Aling Remedios. Tama, sabi ni Sofia. Ang kanyang bawat salita ay parang suntok. Lahat ng kasinungalingan mo, lahat ng pandaraya mo, ngayon ay babalik sa'yo. Sinubukan ni Laura na tumakas. Tumakbo patungo sa pintuan, ngunit hinarang siya ng mga pulis. Nahuli siya, nagpupumiglas, umiiyak. Tiningnan ni Ricardo si Sofia, ang kanyang muka ay puno ng galit at pagkamuhi. Isang hayop ka, Sofia. Demonyo ka. Ngunit ngumiti lang si Sofia. Isang ngiti na walang kaligayahan, isang ngiti ng tagumpay. Ang demonyo ay ang taong sumira sa buhay ng iba, Ricardo. At ngayon, nagbabayad na kayo. Habang isinasakay si Ricardo sa police car, lumingon siya kay Sofia. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa puot. Ngunit hindi na natinag si Sofia. Nakita niya ang pagbagsak ng kanyang mga kaaway. Ngunit sa pagtingin niya sa madilim na gabi, isang kakaibang pakiramdam ng kawalan ang sumakop sa kanyang puso. Nakuha niya ang kanyang paghihiganti, ngunit bakit tila hindi pa rin siya buo? Lumipas ang mga linggo, naging buwan. Si Ricardo at Laura ay nilitis at napatunayang guilty sa lahat ng kaso. Bukod sa attempted kidnapping at robbery, muling binuksan ang kaso ni Aling Remedios Chavez. Sa huli, si Ricardo ay nahatulan ng mahabang taon sa bilangguan, habang si Laura naman ay nakulong din, ngunit mas maikli ang sentensya dahil sa kakulangan ng direktang ebidensya sa kaso ni Aling Remedios. Nabalita sa lahat ng media ang pagbagsak ng dating makapangyarihang mag-asawa at ang paghihiganti ni Sofia. Ang lahat ay pumalakpak sa kanyang katatagan at tapang. Ngunit sa gitna ng lahat ng papuri, naramdaman ni Sofia ang isang malaking butas sa kanyang puso. Ang paghihiganti ay natapos. Nakuha niya ang katarungan. Ngunit bakit tila hindi siya masaya? Gabi-gabi, tinitingnan niya ang kanyang sarili sa salamin. Ang kanyang mga mata ay pagod. Ang kanyang nangiti ay pilit. Hindi na siya ang Sofia na masayahin, puno ng pag-asa. Ang puot at sakit ay tila nag-iwan ng malalim na bakas sa kanyang kaluluwa. Sofia, okay ka lang ba? Tanong ni Marco, na madalas bumibisita sa kanya. Siya lamang ang tanging nakakaintindi sa kanya ngayon. Ayos lang ako, Marco. Sagot niya, ngunit alam niyang hindi siya naniniwala. Nakuha ko na ang gusto ko. Dapat masaya ako, hindi ba? Hindi laging nagdudulot ng kaligayahan ang paghihiganti, Sofia. Malumanay na sabi ni Marco. Minsan, ang pagpapalaya ay nagsisimula sa pagpapatawad. Hindi para sa kanila, kundi para sa sarili mo. Napaismid si Sofia. Pagpapatawad, pagkatapos ng lahat ng ginawa nila? May iba pang paraan para magsimula ulit, Sofia. Hindi lang sa paghihiganti. Sagot ni Marco, at hinawakan ng kamay niya. Ang init ng kanyang palad ay nagbigay ng kakaibang ginhawa. Isang araw, habang nasa opisina, bigla siyang nahilo. Ang kanyang paningin ay lumabo, at ang lahat ay umikot. Bago pa man siya bumagsak, sinalo siya ng kanyang sekretarya. Dinala siya agad sa ospital. Matapos ang ilang pagsusuri, lumabas ang resulta. Congratulations, Ma'am Sofia, sabi ng doktor, nakangiti. 2 months pregnant na po kayo. Para siyang binuhusan ng yelo, hindi siya makapaniwala. Buntis? Anak ni Ricardo? Ang lalaking sumira sa kanyang buhay? Napakasakit. Ang sakit ng pagtataksil ay muling bumalik. Ngayon ay mas masakit dahil may pisikal na koneksyon na nagbubuklod sa kanya at sa kanyang ex-husband. Ang kanyang tiyan, na ngayon ay nagdadala ng buhay, ay tila isang paalala ng kanyang nakaraan. Umupo siya sa isang bench sa labas ng ospital, umiiyak ng tahimik. Hindi niya alam ang gagawin. Paano siya magpapatuloy? Paano niya mamahalin ang isang bata
na galing sa isang taong kinasusuklaman niya. Dumating si Marco, mabilis na lumapit sa kanya. Sofia, anong nangyari? Bakit ka umiiyak? Tumingala si Sofia. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Marco, buntis ako. Nagulat si Marco, ngunit agad siyang niyakap. Sino? Sino ang ama? Si Ricardo. Bulong niya. Ang kanyang tinig ay halos hindi na marinig. Anak ko at anak niya. Niyakap lang siya ni Marco. Walang salitang binibitawan. Alam niyang hindi ito ang panahon para magtanong, kundi para lang damayan si Sofia. Nang gabing iyon, mag-isa si Sofia sa kanyang malaking kwarto. Hawak niya ang ultrasound photo. Isang maliit na itim na tuldok sa gitna ng puti. Isang bagong buhay. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang napunta sa kanyang tiyan. Ang sakit ng nakaraan ay naghalo sa takot ng hinaharap. Paano na ngayon? Bulong niya, ang kanyang mga luha ay patuloy sa pag-agos. Anong gagawin ko sa batang ito? Ang desisyong ito ay mas mahirap kaysa sa anumang plano ng paghihiganti na kanyang binuo. Lumipas ang mga buwan. Ang pagtuklas na siya ay nagdadalang tao ay nagdulot ng malaking pagbabago kay Sofia. Hindi na siya abala sa paghihiganti, kundi sa pakikipaglaban sa kanyang sarili. Ang pag-iral ng bagong buhay sa kanyang sinapupunan ay isang patuloy na paalala ng kanyang nakaraan, ngunit unti-unti, naging simbolo din ito ng pag-asa. Si Marco ay palagi niyang kasama. Hindi siya umalis sa tabi niya. Sinusuportahan siya sa bawat hakbang. Lagi siyang nakikinig sa kanyang mga agam-agam, sa kanyang mga takot. Paano kung hindi ko siya mahalin? Tanong ni Sofia isang gabi, habang hinahaplos ang kanyang lumalaking tiyan. Paano kung makita ko sa kanya ang mukha ni Ricardo? Ang pagmamahal, Sofia, ay isang desisyon, sabi ni Marco, mahinahon. Hindi ito namamana, at ang batang ito walang kasalanan. Siya ang magiging bagong simula mo kung hahayaan mo. Ang mga salita ni Marco ay tumatak sa isip ni Sofia. Unti-unti, nagsimula siyang makita ang kanyang sitwasyon sa ibang pananaw. Hindi ang pagpapatuloy ng nakaraan, kundi ang simula ng bagong kabanata. Isang hapon, pumunta si Sofia sa sementeryo sa puntod ng kanyang ina. Dala niya ang isang bungkos ng puting rosas. Nay, bulong niya habang inilalagay ang bulaklak. Buntis ako. At sa una, galit na galit ako. Galit kay Ricardo. Galit sa sarili ko. Pero, Nay, ngayon, naiintindihan ko na, hindi ito parusa, ito ay isang regalo. Nagpasya si Sofia na ibenta ang lumang penthouse suite. Ang bawat sulok ng lugar ay puno ng alaala ni Ricardo, ng kanilang pagmamahalan na naging kasinungalingan. Kailangan niyang lumayo, hindi lang sa lugar, kundi pati na rin sa alaala. Bumili siya ng isang mas maliit, ngunit mas mainit at komportableng bahay sa labas ng syudad. Isang lugar na walang bahid ng nakaraan. Siya mismo ang nagdisenyo ng nursery. Pinipili ang bawat kulay, bawat laruan, puno ng pagmamahal. Habang papalapit ang kanyang panganganak, lalong naging payapa si Sofia. Ang galit ay unti-unting napalitan ng pag-asa. Ang kawalan ay napuno ng pag-asa para sa bagong buhay. Nang ipanganak niya ang kanyang anak, isang magandang batang babae, naramdaman niya ang isang pagmamahal na hindi niya inakala na mararamdaman pa niya. Ang lahat ng puot ay biglang naglaho. Hawak niya ang kanyang sanggol, at sa mga mata nito, wala siyang nakita kundi purong inosensya. Binibigyan kita ng pangalan na Hope, bulong niya sa sanggol, dahil ikaw ang pag-asa ko. Si Marco ay nasa tabi niya sa lahat ng oras, hindi bilang isang kasintahan, kundi bilang isang matapat na kaibigan at kasama. May pagmamahal sa kanyang mga mata, ngunit alam niyang kailangan munang pagalingin ni Sofia ang kanyang sarili. Ano na ang plano mo ngayon, Sofia? Tanong ni Marco isang araw, habang nakaupo sila sa bagong hardin ni Sofia
Pinagmamasdan si Baby Hope na natutulog. Magsisimula ulit, sagot ni Sofia, ang kanyang muka ay payapa. Magtatatag ako ng isang foundation para sa mga biktima ng marital fraud, para walang ibang babae ang dumanas ng pinagdaanan ko. Tumingin siya kay Marco at ngumiti. Hindi isang pilit na ngiti, kundi isang tunay at taos-pusong ngiti. Salamat Marco, sa lahat. Para saan pa ang kaibigan? Sabi ni Marco at hinawakan ang kamay niya. Tumayo si Sofia, lumakad patungo sa bintana ng kanyang bagong bahay. Ang sikat ng araw ay pumapasok, nagbibigay ng init sa kanyang balat. Hinaplos niya ang kanyang dibdib kung saan dating nanahan ang kirot at puot. Ngayon, ang tanging nararamdaman na niya ay kapayapaan. Tumingin siya sa malawak na kalawakan, isang bagong simula ang bumubungad. Idinikit niya ang kanyang labi sa noo ni Baby Hope at bumulong. Ito ang bagong Sofia, mas malakas, mas malaya. Ang kanyang paglalakbay ay hindi nagtapos sa paghihiganti, kundi sa pagtuklas ng kanyang sariling lakas at kakayahang magmahal muli.